Seremonya pong ito ay bilang pagpupugay sa pagdating ng bagong Pangulo at pangalawang Pangulo. Inaasahang paplansyahin lahat ng AFP ngayong umaga ang arrival at departure honors. Piling-pili lang po at sanay na sanay ang mga lalahok sa arrival honors. Bawal daw po kasing bawal ang first-timer sa araw ng inaugurasyon dahil bawal magkamali. Sana, Samantala mga kapuso, ilang araw bagong inaugurasyon, puno po ng pag-asa ang ilan nating kababayan sa pagpasok ng bagong administrasyon. Umaasa silang matutugunan ang malalaking problema katulad ng edukasyon at problema ng kahirapan. Tututukan din daw nila ang pagresolba ng bagong administrasyon sa korupsyon na nagpapahirap sa bayan. Ang hamon po nila, tuparin ni President-elect Noynoy Aquino ang kanyang mga ipinangako. sana, si President Pinoy, ito pa rin niya yung kanyang pangako. Importante rito yung peace and security. Umundad siya para lahat ng kabataan, may trabaho, makapag-aral. Yun lang po ang masasabi ko. Ang hopes ko ay di yung pagbabago. Yung mga corruption. Sana matanggal na yun kasi para mabago naman ang dami-daming mahirap, di ba? Samantala, balikan po natin ang GMA Network Center para sa karagdagang balita. Konkretong harang sa pag-apaw ng tubig sa ilog sa Lipa, Batangas, gumuho sa kasagsagan ng malakas sa ulan. Patay po ang 11 taong gulang na si Richard De Dios matapos matabunan ng lupa. Nasa kasarapan daw ng paglalaro ang bata, malapit sa ilog nang mangyari ang landslide. Sinugod naman sa ospital ang 9 taong gulang na si Denver Malibiran na nagtamo ng sugat sa ulo. Tinatayo po ang concrete fence para magsilbing proteksyon sa posibleng pag-apaw ng tubig sa lugar tuwing tag-ulan. Buhawi naman ang tumama sa taniman ng mais sa Banga, South Cotabato. Dandang ektarya ng taniman ang nasira. Mura pa lang daw ang mga puno ng mais kaya hindi ito mapapakinabangan. Pati ang mga puno ng saging at iba pang pananim, hindi rin nakaligtas. Ito pa naman daw ang kauna-unahang tanim na mga magsasakaroon pagkatapos ng El Nino. Sa Santiago City sa Isabela, patay ang isang born-again lay leader matapos siyang pagsasaksakin ng di pa nakikilalang suspect. Natagpuan ng biktima na kinilalang si Peter Paulo sa gilid ng kalsada sa barangay San Jose sa nasabing lungsod. Ayon sa report, pauwi na sana ang biktima sa kanilang bahay galing sa pamamasyal kasama ang kanyang nobya bago mangyari ang insidente. Tinitignan ng mga otoridad ang anggulong pagnanakaw dahil nawawala umano ang wallet at mamahaling cellphone ng biktima. Para sa ating Health Watch, exercise routine na nakafocus sa workout ng upper body, nauuso po yan sa Amerika. Yan ang tinatawag na crank cycle. Mistulang bike ang exercise machine pero sa halip ng mga paa, mga braso ang pumipidal. Isa raw itong kakaibang uri ng cardiovascular training. Patok na patok ito lalo na sa mga naka-wheelchair o di kaya may back injuries. Ang iba naman, salit-salitang ginagamit ang crank cycle at ang spin bike na para sa hita't binti para sa balancing workout ng upper at lower bodies. Amazing balita! 4 taong gulang na kastilyo sa Japan, patok sa mga turista. Early 1600s nang maitayo ang Kumamoto Castle. Isa raw sa mga kahanga-hangang bahagi ng kastilyo ang mga batong haligi nito. Nagmula sa isang bulkan ang mga batong ginamit sa kastilyo. Noong 2008, mahigit 2 milyong turista ang bumisita sa Kumamoto Castle. 16-year-old sailor na nabigong maglayag sa mundo na mag-isa, pauwi na po sa kanilang bahay sa California. Hindi natapos ni Abby Sunderland ang kanyang paglalayag matapos hampasin ng malalakas na alon sa Indian Ocean. Sinaklolohan siya ng mga mangingisdang Pranses na nakakita sa kanya sa dagat. Matapos ang mga naranasan niya sa kanyang paglalakbay, excited na raw si Abby na makabalik sa kanila para makasamang muli ang kanyang pamilya.
Kapuso stars dinagsa ng fans sa Iloilo at Davao. At special screening ng Endless Love, tinutukan ng mga manonood sa iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang report. Mahigit 1,000 fans ang dumalo sa Kapuso Fans Day sa Iloilo. Unang nag-perform si Elmo Magalona ng Pilyang Kerubin. Nakikanta rin kasama ang ilang tagahanga. Sunod namang lumabas si Barbie Forteza. Muling nagtilian ng audience ang kumanta na si Joshua Dionisio. At may giveaways pa. Kung ang love triangle ng Pilyang Kerubin ang kinagiliwan sa Iloilo, sina Marian Rivera at Dingdong Dantes naman ang nanguna sa Kapuso Night sa Davao noong Biyernes. Kumanta rin si Trudis Liit. Present din si Mr. Investigador Mike Enriquez. Dinagsari ng special screening ng pilot episode ng Endless Love na pinagbibidahan ni Marian at Dingdong. Sa Iloilo, 1,000 ang nanood. Sa Davao, tutok na tutok din sa panonood ang fans. Gayon din sa Pampanga. Ang diehard fans sa Cebu, hindi ininda ang mahabang pila, masulyapan lang ang patikim ng pinakabago sa GMA Telebabad. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. Comedy flick na Grown Ups, number 2 agad sa box office weekend sa first week run nito. $41 million ang kinita ng movie starring Adam Sandler, Rob Schneider, Chris Rock, Kevin James at David Spade. Pero it was enough to outrun Toy Story 3 na nananatiling number 1 on its second week. $59 million ang kinita ng patok na Disney Pixar animation film sa ikalawang linggo nito, giving it a total of more than $220 million. Let's see how much we'll go. At yan ang latest sa showbiz ngayong umaga. Ako po si Luan, your morning kachikahan. Rhea? Mga pinakabagong balita via text, i-type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4637. At yan po ang mga unang balita sa mga oras na ito. Para pa rin po sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Live mula rito sa Quirino Grandstand, ako po si Rhea Santos. Mula naman rito sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Connie Sison. At kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang Scoop Space, Message Space ang inyong pangalan at address padala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang ipila ng serbisyong totoo. Pakaigan ako naman Arnold Clavio, ito ang unang balita.